Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ika-6 na bagyo na bumabayo sa mga oras na ito sa Northern Luzon sa loob lang ng mahigit 1 buwan. Ikatlong super typhoon din itong bagyong Ophel na naglandfall sa Bagao, Cagayan bago humina sa typhoon category habang tumatawid sa kalupaan. Libu-libong residente na naman ang inilikas. Ang problema, kulang na ang espasyo sa evacuation site na winasak ng mga naunang bagyo. Mula sa Santa Ana, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Mel, Emil, simula pa kaninang tanghali hanggang sa mga oras na ito ay ramdam na ramdam pa rin ang bagsik ng bagyong Ophel dito sa bayan ng Santa Ana sa probinsya ng Cagayan. Tila hindi maubos-ubos ang malakas na ulan sa Santa Ana, Cagayan. Ibinuhos muli yan ngayong hapon na sinabayan na naman ng malakas na hangin. Ang mga punong ito mistulang itinutulak, pero ang iba tuluyan ng tumumba. Sa mga residenteng paulit-ulit nakakaranas nito, malamang makarindi na ang malakas na hampas ng hangin habang walang patid ang ulan. Sa pilitan ng paglikas, mag-aalas 2 na ng hapon mga kapuso at ramdam na yung epekto ng Super Typhoon Ophel dito sa bayan ng Santa Ana. Kung tutusin mga kapuso, hindi naligtas na lumabas pa ng kalsada pero dahil marami pa rin yung mga residenteng hindi lumikas kaninang umaga ay tuloy-tuloy pa yung rescue operation na isinasagawa ng otoridad sa ngayon. At pagkagat ng alas 2 ng hapon, naglandfall sa Bagao, Cagayan ang nooy super typhoon pang si Ophel. Sa lakas ng hangin, halos mag-zero visibility sa kalsada. Halos matuklap din ang bubong ng parking na ito. Gayon din ang mga yero sa multipurpose center. Nawala ng supply ng kuryente sa ilang lugar. Pero hindi pwedeng mawala ng lakas ang mga rescuer. Sa bayan ng Bugay, buong tapang nilang sinuong ang hagupit ng bagyo para masagip ang isang residente. Tuloy rin ang pagsagip sa mga nakatira sa baybayin ng Apari. Hindi na maaninag ang pagkakaiba ng mga lugar dahil puro ulan at pagaspas ng hangin ang mababanaag, gaya sa bayan ng Gonzaga. Pati sa sentro Amulong na naibalang na naglalakas ding hampas ng alon ng Cagayan River. Sa Barangay San Vicente, sa bayan ng Santa Ana, kung saan narito ang ating team, nasaksihan ko mag-aalauna ng hapon kung paanong halos baliin ng hangin ng bagyo ang sanga ng mga punong kahoy. Dinig na dinig namin ang tila pagsipol ng hangin. Sunod-sunod na dumating ang mga evacuee sa barangay. Kabilang ang mahigit 30 pamilya ng mga katutubo. Medyo natatakotan kami doon sa nanggalingan namin. Angin na malakas. Ang problema, kulang ang mga silid na magsisilbing evacuation center para sa 200 pamilyang lumikas. Marami kasi sa mga classroom ang winasak na ng bagyong Marce noong nakaraang linggo. Nag-set kami ng 25 individuals sa mga rooms, tapos yung malalaking rooms nag-set kami ng 30. Pero dahil nagkukulang, sabi malilit naman yung iba, sige, siksik na lang kami. Emil, simula kaninang tanghali, wala ng supply ng kuryente ang 8 bayan sa probinsya ng Cagayan. As of 6 p.m. ay aabot na sa halos 5,000 families ang nasa mga evacuation center. Dahil din sa lakas ng hangin ay nagkakaroon na ng problema sa linya ng komunikasyon sa ilang lugar sa probinsya ng Cagayan. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sa isang lugar naman sa Isabela, bahang dulot pa ng naunang bagyo ang dahilan ng kalbaryo ng mga lumikas. Sa ibang lugar naman sa probinsya, pati mga alagang hayop isinama sa evacuation center. Mula sa Ilagan City sa Isabela, nakatutok live si James Agustin. James! Emil, buong araw naranasan yung masungit na panahon dito sa lalawigan ng Isabela. Kanina'y malakas yung hangin at pabugso-bugso yung pag-ulan. Sa ilang bayan nga na naikutan natin ay nagpatupad ng preemptive evacuation. Lalo-lalo na doon sa mga residente na nakatira malapit sa ilog.
Ang malakas na hangin dala ng bagyong Ofe sa Tumawini, Isabela. Nasundan ng pabugso-bugsong pag-ulan pasado alas 2 ng hapon. Kaya inilikas sa mga nakatira sa ilang barangay sa hilagang bahagi ng Tumawini. For the past typhoons ay sila din yung nasalanta malapit sa Cagayan River. Isinama na rin ang ilan ng mga alaga nilang hayop. Si Elisa sa gitna pa ng bukid nakatira, kasama ang 11 buwang gulang na anak at 6 na kapatid. Pinapunta po kami ni Papa ko dito po kasi natatakot siya baka mabagsakan po ng puno. Kasi sobra pong lakas ng hangin. Panakanak ang pag-ulan at malakas na hangin din ang naranasan bago magtanghali sa Ilagan City. May bahagi ng Barangay San Vicente na malapit sa ilog na wala na halos makikitang residente. Pansamantala silang tumutuloy sa community center. Si Rosemary na kasama ang 7 anak, pang-4 na araw na sa evacuation center. Sobrang hirap po kasi may mga bata eh. Ganyan din ang sitwasyon ni Maylene. Kinakaya po naman namin ang hirap ng buhay dito sa evacuation dahil sa bahay namin is mataas po yung tubig. Nangangambo po kami sa mga gamit namin na nasa taas po sir, baka ilipad po ng bagyo. Hindi muna pinayagan na makauwi ang mga residente, lalo pat halos 50 bahay ang naapektuhan ng pagbaha na nagdaang bagyong Nika. Yung iba po kasi sa aming mga kabaranggayan po is mga light materials po, tsaka yung part po namin is lower part po, flooded prone barangay po talaga kami. May 300 pamilya pa ang nasa mga evacuation center sa buong Ilagan City. Inilikas din ng mga alagang baka at kalabaw na malapit sa Pinakanawan River. Nilapit ko na lang dito yung baka ko para malapit mong makuha. Baka kung sakaling lumaki yung ilog, malapit ko nang lalakarin. Itataas dyan. Ang mahalaga talaga yan. Kasi pag wala yan, wala na kaming pang-araro. Pagkahanap buhay sa bukit. Hindi pa rin madaanan ng Bacolod Bridge dahil sa taas ng tubig sa ilog. Patuloy naman yung monitoring na sinasagawa ngayon ng mga otoridad doon sa water level ng Cagayan at Pinakanawan River. Inaasahan kasi na tataas yan dahil doon sa tubig na nanggagaling mula sa kabundukan. Yan muna yung latest mula dito sa Ilagan City sa Isabela. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, James Agustin. Hindi haharangin ng pamahalaan ang gusto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na madaliin ng ICC ang investigasyon sa kanyang drug war. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi rin anya ito tutulong sa ICC. Gayunman, tutugon ng gobyerno kung may request na ang Interpol. Nakatutok si Ivan Mayrina. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. Dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo nang galing yan, hindi napipigilan o pakikilaman ng pamahalaan ang investigasyon ng International Criminal Court sa Duterte drug war ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. If yun ang gugustuhin ni PRRD, hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Sabi naman ng Justice Department, kahit kumalas ang Pilipinas sa ICC, nananatili naman tayong miyembro ng Interpol. Kaya kapag idinaan ng ICC sa Interpol ang isang request, obligado tayong tugunan ito. Kahit kasi Pilipinas, humihiling sa Interpol na maglabas ng red notice laban sa isang tao, tulad sa kaso ni Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves. Pero sabi ng Pangulo, ibang usapan pa rin ang mismong hakbang naman ng ICC. We have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. We'll see. We'll see how far it goes. We'll see what the ICC does. Dati nang kinukwestiyon ni Duterte ang jurisdiction ng ICC, bagay na inulit niya kagabi. Ang problema, walang jurisdiction. Bigyan mo muna ako ng jurisdiction before anything else. Before you move, jurisdiction muna. May jurisdiction ba sila? May jurisdiction naman ayon sa isang ICC Assistant to Counsel. Pero mahalaga ang kooperasyon ng pamahalaan. May jurisdiction ng ICC at pwedeng magpatuloy yung investigation. At kulang na lang ay ang cooperation, una ng Pilipinas at essentially ng mga akusado. Pero bukod sa ICC, mismong PNP at Justice Department ang tumututok na sa pag-amin ni Duterte sa pagpatay
pagtatanim ng ebidensya at pagbibigay ng pabuya sa mga pulis para pumatay. Sa kabila kasi na ikinumpisal, wala pang linaw kung sino ang papanagutin sa extrajudicial killings kaugnay ng Duterte drug war na ikinasasama ng loob ng mga naulila ng mga biktima. Kami yung namatayan pero parang wala man lang bahid ng pagsisisi. Wala man lang konting sipansya sa buhay na nawala. At paulit-ulit niyang sinasabi galit siya sa kriminal kaya ipapapatay niya. Hindi po kriminal ang asawa ko. All of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now, if that will result in a case being filed here in the Philippines, we will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. Kung significant isa, sir, yung pong mga pronouncements po, bang sinabi tama po yun? Very significant. Ayon naman sa ICC, may nagpapatuloy na investigasyon ng Office of the Prosecutor sa mga krimeng naganap sa Pilipinas kaugnay ng war on drugs sa pagitan ng November 2011 at March 2019. Tinututukan daw nila mga pangyayari sa Pilipinas at sinusuri kung may kinalaman sa kanilang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Ngayong inaasahan, darami ang mga magmomall. Magpapasa ng ordinansa ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila laban sa pagre-reserve sa mga parking slot. Iniba-iba na rin ang schedule ng mga mall para maibsan ng traffic, lalo na kung closing. Nakatutok si Joseph Moro. Ito ang nag-viral na video kamakailan kung saan hinarangan ng isang babae ang bakanteng parking slot sa Las Piñas kabinang Nobyembre. Hindi ito nagustuhan ng ilang mga gusto ring mag-park pero nagmatigas ang babaeng nag-reserve ng parking hanggang itinulak na siya para mapaalis. Ang ganitong mga eksena matutuldukan na. Sa ilalabas na ordinansa ng Metro Manila Council, ipagbabawal at paparusahan ang mga magre-reserve ng parking slot. We want to come up with a standard din na ordinansa para same sa lahat at maiwasan yung kalituhan. Ang ipinag-aalala ng MMDA ay ang reaksyon ng publiko pabor sa pamimisikal sa mga nagre-reserve ng parking. Ibig sabihin, they are approving yung violence para paalisin yung tao na nagre-reserve, which is baka gano'n na maging mindset ng mga tao. Pwedeng umabot talaga sa sakitan. Kung sa mga mall naman mangyayari, magko-coordinate tayo sa mga may-ari ng mga malls at yung mga private parking para ma-institutionalize din ito at mapagbawalan. Ayon sa MMDA, baka raw kasi yung mga agawan sa parking mauwi pa sa mas malaking disgrasya. Ihahabol daw bago magpasko ang ordinansa, lalo't inaasahan ng Christmas rush kung kailan sakit sa ulo ang parking. Tungkol naman sa mga schedule ng mga mall ngayong Kapaskuhan, simula Lunes, November 18, alas 11 ng umaga sa halip na alas 10 na magbubukas ang mga mall para makabawas sa traffic. Iba-iba naman ang magiging schedule ng closing ng mga mall. Mas gusto nga namin na mas late magsara para yung mga nagpapalipas ng traffic may mapapag-stayan at magagawa pa nila yung errands sila, last minute shopping, groceries, and all. Kasabay ng extended closing hours ng mga mall, hiniling na rin ng MMDA sa Department of Transportation na i-extend ang oras ng mga tren para sa Christmas rush. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Chika minute na tayo mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings. Walang iba kundi ang cooking buddy sa lutong bahay, si Mikey Quintos. Mikey? Thank you, Miss Mel. At good evening mga kapuso. Hindi lang dream come true, kundi marami ring lessons na natutunan si Ariana Grande sa kanyang role sa pelikulang Wicked. Yan, at singing skills ng mga Pinoy ang ilan sa napag-usapan nila ng kanyang co-star na si Cynthia Erivo sa personal interview ni Lin Ching. Narito ang chika. You're green. I am. Inaabangan na sa iba't ibang panig ng mundo ang movie adaptation ng Broadway musical, The Wicked.
starring Ariana Grande as Galinda at Cynthia Erivo as Elphaba. Miss Elphaba, you can room with Miss Galinda. Oh, popular. I know about popular. Oh, I saved you some space. Base sa mga karakter mula sa Wizard of Oz, You're the one the wizard has been waiting for. ang Wicked ay kwento ng unlikely friendship sa pagitan ng dalawang totally different individuals. At ang kanilang journey of self-discovery. Something has changed within me. Sina Ariana at Cynthia nakachikahan ko pagkatapos ng kanilang Australian movie premiere. At 11, you said you wanted to be Galinda, and now that you are, how has being Galinda changed your life? She has such a fierce belief of self, and she is kind but unapologetically who she is. And I think that maybe before I might have been a little bit timid or apologetic and scared to take up any sort of space. And I think that Glinda taught me that it's okay. It's okay. Come with me. What? To meet the wizard. Dahil sa Wicked, naging matalik na magkaibigan ng dalawa at kitang-kita ito sa bawat kilos nila. We're very lucky. I feel like we know some very beautiful people, but of course we have each other. Yeah. Of course we have each other. Yeah. 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 Magic is my word for Wicked. What word for you encapsulate your entire Wicked experience? Empathy. I'm gonna say acceptance. Mm-hmm. Yeah. Of self and of others. Si Ari nakapunta na dati sa Pilipinas nang mag-concert siya rito twice. Pero si Cynthia, never pa daw. We'll make our way. Oh yeah, no, I haven't been and I really want to come. Philippines has the best beaches if you love beaches. And just the most loving people in the whole world. Pero pareho daw silang hanga sa talento ng mga Pilipino sa pagkanta. And Filipinos are the best singers in the world. Yes, no, they do. No, honestly, they have the best voices too. Because this is the tribute they want. Oh, see what I'm saying? Goosebumps. Thank you, Ariana and Cynthia. We love you. We love you too. Oh my gosh. Thank you so much. That was stunning. That's amazing. That was beautiful. That's gorgeous. Those harmonies at the end. Wow. That was stunning. Thank you for sharing. Bago magtapos ang aking interview, may binigay akong gift na bracelet sa dalawa. Ang kay Ari, nakalagay ang message na dreams do come true. Ang kay Cynthia, isang message naman na isang quote mula sa kanyang ina. Oh my goodness. I saw your mom's, you posted about your mom and it's sunny today and I'm happy. Oh my that gosh. made me happy. It's such a sweet thing. Positive. Yeah. It's just so positive and happy. This is so thoughtful. Thank you so much. You're welcome. Thank you. At mukhang na-appreciate ni Cynthia ang aking gift na pinost pa niya sa kanyang Instagram. Palabas ng Wicked sa November 20. Lynching updated sa Showbiz Happenings. Inilabas na ng Budget Department ang mahigit 800 milyong pisong dagdag sa Quick Response Fund. At dahil posibleng magsabay sa loob ng parang bagyong Ophel at Pepito, mahigit 3,000 barangay sa bansa ang maaaring makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Nakatutok si Maki Pulido. Sa lakas ng hangin bumayo sa Ilagan Isabela dahil sa bagyong Ophel, halos tangayin na ang babaeng ito na may dalang payong. Pero hindi inalintana ang kambal na hangin at ulan ng mga magsasakang naghahabol na magpunla ng palay. Kailangan kasi ng pagkain, bili ng allowance ng mga bata. Abot din ang hagupit ng bagyong Ophel sa Lawag, Ilocos Norte. Epekto pa lang yan ng bagyong Ophel. Kung isasama ang posibleng ibuhos na ulan ng kasunod na bagyong Pepito, mahigit 3,000 barangay ang posibleng maapektuhan ayon sa datos ng Mines and Geosciences Bureau. Sabi ng ahensya, maaari silang makaranas ng landslide na dulot ng mga pag-ulan at pagbahang aabot sa dibdib hanggang ulo. Sa geohazard map ng ahensya, mahigit 1,000 sa mga barangay na yan ay nasa Northern Luzon, kung saan maraming lugar ang malambot na ang lupa dahil sa mga nakaraang bagyo.
Inaabangan kung bababa sa mga mapa ang tatahakin nito. Kung tamaan ang Metro Manila, mahigit 1,400 barangay ang posibleng bahain. Karamihan ay sa Maynila. Rekomendasyon ng MGB sa pilitang evacuation sa mga lugar na mataas ang posibilidad ng landslide. Wala po tayong kumbaga enough time para maghanda for landslide. So pag identified po kayo as high to very high susceptible barangay, i-enforce na po ninyo yung inyong preemptive evacuation. Pag hindi pa po umepekto or hindi po talaga nag-work yung preemptive, i-enforce na po natin yung forced evac. Sisimulan bukas ang preemptive evacuation sa mga daraan ng lugar ng Bagyong Pepito. Idaraan ito sa pakiusap, walang sapilitan o mandatory evacuation. Pero kung piliing manatili sa kabila ng abiso, babala ng Office of Civil Defense, baka hindi sila agad marespondihan kung sakaling kailanganin na nila ng tulong. Sa lahat po ng mga risky areas, ito po yung mga uunahin na advisean na kapag sila ay winardingan na at inadvisean, dapat sundin nila dahil pagdating ng mga emergencies, ang uunahin po na sa search and rescue ay yung mga taong talagang sumunod. Sa susunod na 5 araw, mahigit 18 million ang maaaring maapektuhan. Halos 1 milyon dito ay mahihirap nating kababayan. Sa gitna ng sunod-sunod na bagyo, inirelease na ng Budget Department ang 875 million pesos na dagdag sa Quick Response Fund ng Social Welfare Department. Kalahati kasi ng inisyal na 1.75 billion pesos na pantugon sa mga sakuna ang naubos na sa mga nakaraang bagyo. Majority of that will go to the procurement of welfare goods, in the procurement as well of pre-packed goods. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon kasunod ng paglandfall ng Bagyong Ophel sa Cagayan at inaasahang pagpasok sa PAR ng Bagyong Pepito. Makakasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Miss Mel. Mga kapuso, sa gitna nga ng hagupit ng Bagyong Ophel, isa pang bagyo ang nagbabadyang manalasa sa ating bansa. Naabot po ng Bagyong Ophel ang Super Typhoon category kaninang umaga, pero ilang oras na nga nakalipas, bahagya rin po itong humina bilang typhoon. 1:30 ng hapon na maglandfall po yan kanina dyan sa may Bagaw, Cagayan. Nakataas ang signal number 4 dyan po yan sa Babuyan Islands, pati na rin sa northern at eastern portions ng mainland Cagayan. Signal number 3 naman sa Batanes, ganoon din sa natitirang bahagi po ng Cagayan, northern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, ganoon din po dito sa may northern portion ng Ilocos Norte. Sa mga lugar na nasa ilalim po ng signal number 4 at signal number 3, matinding malakas na hangin po ang inaasahan dyan dahil pa rin po yan dito sa epekto nitong Bagyong Ophel. Kaya doble ingat pa rin dahil mga matitinding bugso po ng hangin ang mararanasan. Signal number 2 naman sa western at eastern portions ng Isabela, ganoon din sa natitirang bahagi po ng Apayao, Kalinga, northeastern portion ng Abra, eastern portion ng Mountain Province at pati na rin sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Nasa ilalim naman ng signal number 1 ang natitirang bahagi po ng Isabela, Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Mountain Province, ng Ifugao at ng Abra, ganun din dito sa northern portion ng Benguet, Ilocos Sur at ganun din sa northern portion ng Aurora. At mga kapuso, huling namataan po ang Bagyong Ophel. Diyan po yan sa vicinity ng Gonzaga, Cagayan. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot ng 165 kilometers per hour at yung pagbugso po nito papalo sa 275 kilometers per hour. Napakalakas pa rin po nitong bagyo at kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At makikita po ninyo dito sa satellite image, halos matakpan na po niyan itong northern Luzon. Sa forecast track po ng Pag-asa, pagkalagpas ng Bagyong Ophel dito po sa bahagi po ng Luzon, sunod po nitong tutumbukin naman ngayong gabi itong Babuyan Islands kung saan po ito posibleng maglandfall ulit o di kaya naman dumikit. Saka po ito magre-recurve, yan po ay pakanan, patungo naman dito sa may silangang bahagi ng Taiwan pagsapit po ng weekend. Posibleng magtuloy-tuloy na ang paghina nito dahil po sa interaksyon sa kalupaan at unfavorable na kondisyon sa paligid po ng bagyo.
Samantala sa heavy rainfall outlook po ng Pag-asa, so kanina po na pag-usapan natin yung wind signal, yan po ay babala sa lakas ng hangin. Ito naman, babala po sa lakas ng ulan. May mga matitinding ulan pa rin ngayong hanggang hapon po bukas. Diyan po yan sa may Cagayan, pati na rin po sa Batanes, Ilocos Norte at pati na rin dito sa Isabela. Habang dito naman sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Quirino, Nueva Vizcaya at pati na rin po sa Aurora. Mararanasan naman po dyan yung katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan. Base naman po sa datos ng Metro Weather, hapon at gabi bukas may mga kalat-kalat na ulan pa rin. Dito po yan sa may Northern Luzon at ilang bahagi po ng Central Luzon. Unti-unti na rin po mararamdaman yung mga pag-ulan na dala-dala nitong papalapit na bagyong Pipito. Dito po yan sa may Eastern Visayas at pati na rin sa ilang bahagi ng Bicol Region. May mga pag-ulan din tayo nakikita dito po yan sa ilang bahagi ng Mindanao dahil naman po yan sa localized thunderstorms. Dito po sa Metro Manila, posible rin pong maranasan ng mga pag-ulan, lalo-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Mga kapuso, ayon po sa Pag-asa, ngayong gabi ay nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility. Ito pong bagyo na tatawagin po natin na Bagyong Pipito. Kumikilos po yan pa west-southwest sa bilis na 30 kilometers per hour at medyo kakaiba po yan compared sa mga nakalipas sa bagyo na paangat. So ito po ay medyo pababa ngayon, pa west-southwest po ang pagkilos. At sa latest forecast track ng Pag-asa, pababa nga muna ang magiging galaw po nitong bagyo at unti-unti po yung aangat at lalapit dito sa may silangang bahagi ng Luzon o kaya naman sa silangang bahagi po ng Visayas. Sa eastern section po ng Luzon o dito po sa may Bicol region, ito nakikitang tatama o magla-landfall sa Sabado o kaya naman po sa Linggo. Pero mga kapuso, meron po tayong tinatawag na cone of probability. Ito po yung highlighted part dito sa ating mapa kung saan pasok po dyan ang Central Luzon o kaya naman po ay yung Eastern Visayas. Ibig sabihin, pwede po na bumaba o di kaya naman umangat pa ang galaw ng bagyo kung saan po inaasahan po natin may chance rin ng landfall sa mga lugar na sakop po nitong probability cone. Tatawin naman po nitong bagyo ang malaking bahagi ng Luzon at kapag po natuloy yung landfall niyan dito sa Bicol region, dadaan po yan dito sa ilang bahagi ng Calabarzon at posible pong mahagip ang Metro Manila. May chance pang magbago ang track ng Bagyong Pipito at malaking factor po dyan ang paglakas o paggalaw ng high pressure area sa may bandang Japan. Kung itutulak po nito ng tuluyan pababa itong bagyo o di kaya naman po ay magbibigay daan po yan para umangat ng konti itong direksyon nito. At dahil po mabababad pa ng matagal sa dagat bago lumapit sa lupa, hindi inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na lalo pa itong lumakas at maging super typhoon. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Personal na naiabot kay Vice President Sara Duterte ang imbitasyon sa kanyang dumalo sa pagdinig ng Kamara ukol sa confidential funds ng kanyang opisina. Nangyari yan nang magpunta ang bise sa hiwalay na pagdinig ng ibang komite sa Duterte Drug War kahapon kung kailan sumalang ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil natrepuhan na ibigay sa kanya ang imbitasyon ng Committee on Good Government and Public Accountability na dumalo sa pagdinig sa November 20. Pumirma naman ang bise bilang patunay na natanggap niya ito. Mula Bagyong Marce hanggang Ophel at sa paparating na Pipito, tila hindi malaman na ilang taga Ilocos Norte kung paano makakabangon sa pagkasira ng kanilang mga ari-arian. Pati lang mag-aaral, 2 linggo nang hindi nakakapasok sa paaralan. Live mula sa Pagudpod, Ilocos Norte, nakatutok si Darlene Kai. Darlene? Mel, pabugso-bugsong ulan na sinasabayan ng malakas na hangin. Yan yung nararanasan dito ngayon sa Pagudpud, Ilocos Norte. Kaya kanina, inilikas yung ilang residenteng hindi pa nga tapos ayusin yung mga nasira nilang tahanan noong dumaan dito yung Bagyong Marce. Sa ngayon, ay nasa ilalim pa rin ng state of calamity itong bayan ng Pagudpud. Yung mga gamit dito, mong tinapon yun. Sa isang iglap, burado ang kanlungan ng 60 taong alaala ni Nanay Jocelyn. Ang bahay kung saan siya lumaki, wala ng bubong, basag ang mga bintana at sira ang mga gamit dahil sa Bagyong Marce. Mahirap, ma'am. Mahirap talaga na wala ng bahay.
pero kailangang punasan agad ang mga luha. Lilikas na naman kasi sila dahil sa bagyong Ophel. No, tumawat kam kumatitulong apo. Tulungan da kami kuma. Doon itayab ti balay mi. Ibubog ti balay mi. Akaasip ay ninanang ko. Ang hipag naman ni Nanay Jocelyn na si Josie, tinalian na ng kawayan ng pinagtagpitang pingbubong na naunang nasira ng bagyong Marce. Ay, mahirap ma'am kasi nagbakwit kami kahit malakas ang ulan ma'am. At saka lumipad lahat ng mga bubong namin ma'am dito. Kami lahat, tignan mo naman ma'am, pati buhangin, pumasok ng buhangin ma'am. Hanggang tuhod ang buhangin ng loob na bahay namin ma'am. Dito sila lumikas sa Pasaling Elementary School noong kasagsagan ng bagyong Marce. Pero maging ito, binayo ng hangin at malakas na buhos ng ulan. Durog ang mga reading center na mga tumpok na lang ng kahoy ngayon. Wasak ang klinik ng mga estudyante. Tuklap ang bubong, wala ng pader, sira pa ang mga gamit sa loob. Pati ibang parte ng eskwelahan, pinaguho rin ng bagyo. Mabuti na lang daw walang nasaktan. Nakadudurog po ng puso. Kasi po, eto, school, syempre, lahat-lahat mga bata dito po sila pumupunta. Pagkatapos na ng Marce po, hindi po nakapasok yung mga mag-aaral kasi po hindi po safe. 2 linggo nang hindi nakapapasok ang mga mag-aaral ng Pasaling Elementary School, kaya binigyan na lang muna sila ng mga module. Pero ang mga guro, pumasok pa rin para iligtas ang mga gamit ng eskwela. Siyempre ma'am, malakas sa si Marce. Sabi nila mas malakas pa si Ophel po. Yun po kinakatakot namin, baka mas lalo pang masira po ang school namin, ma'am. Paano na, ma'am? Siyempre, kawawa po yung mga bata. Sa palibot ng bayan, bakas na bakas ang bangungot na sinapit ng mga residente noong binagyo sila. Ang seawall ng Barangay Poblasyon ang isa sa pinakamatinding pinsala sa bayan. Dating kalsada itong kinatatayuan ko, pero nang tumama yung bagyong Marce, kita nyo naman, nauka yung kalsada, yung semento, nagkadurog-durog, pati yung seawall dito sa Barangay Poblasyon 1 ay nawasak din. Pag malakas po yung alon dito sa may along the shoreline, lalo na po dito sa may poblasyon, nakikita naman po natin na sobrang devastated na po yung seawall. So may possible po nakakainin yung mga bahay dito sa may community na to. Lalo na po tuwing may bagyo, matataas po kasi yung alon dito. Bagyong Ophel na ang nananalasa sa bansa, pero ang state of calamity na itinaas dahil sa epekto ng bagyong Marce, hindi pa mabawi. Para yan magamit ang Calamity Fund, pero para saan pa kung ubos na raw? Meron naman po mga pinangako o may mga binigay naman po na pondo na ng mga ibang ahensya at sa mga nakakataas na opisyal. Yun nga po, ang inaantay lang po namin is yung pag-implement ng rehabilitation dito sa amin. Nakikiusap po yung mayor namin sa mga nakakataas pa na opisyal para bigyan naman po kami ng karagdagang pondo. May 2 bagyo pang haharapin kaya tulong-tulong ang DRRMO, pulis, barangay at EFP personnel para sa pagpapalikas ng mga nakatira sa tabing dagat. Lahat po na nakahanda na mag-evacuate, pumunta na po kayo dito sa my pick-up point. Andito na po yung sasakyan ng local government unit of Pagudpud po. Yung kasi yung dagat, ma'am. Yan lang ang inabangan namin, kinakatakutan itong dagat. At kung hindi lang sana yan, hindi rin kami lilikas. Pero nakakatakot din. Nakakatakot, ma'am. Buti na lang nandiyan pa yung nalagyan na ng seawall. Kung hindi, kung wala yan, nung bagyong Marce noon, na umabot na rito. Kinailangang maghanap ng munisipyo ng iba pang ligtas na evacuation centers na hindi pa napipinsala ng mga nakaraang bagyo. Mel, sa ngayon ay naka-alerto pa rin ang buong probinsya ng Ilocos Norte dahil nga dito sa bagyong Ophel. May evacuation o paglilikas na rin nangyayari sa ibang bayan tulad sa Adams at Bacara ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Yan yung latest mula rito sa Pagudpud, Ilocos Norte. Balik sa iyo, Mel. Doble ingat kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Nagkainitan at nagkahamunan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador Antonio Trillanes sa Kamara nang maungkat uli ang umano'y tagong yaman ni Duterte na 2016 pa unang inusisa ni Trillanes. Ayon sa chairman ng dumidinig na komite, sapat naman ang paalala nila sa proper decorum sa mga dadalo sa pagdinig. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Ito marahil ang pinakamainit na tagpo sa pagdinig ng House Quad Committee kagabi na nag-iimbestiga sa giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isa pang kuha ng kamera, maririnig na may sinabi si dating Senador Antonio Trillanes kay Duterte bago ito umambang hambalusin siya ng mikropono. Sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Please observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Nagsorry naman ang dating Pangulo. I just would like to apologize for the unbecoming behavior. Init sa ulo lang yun. Sasampalin niya ako eh. Ano ba yun? Hindi ba provocation yun? Di sinabi ko, oh, halika, sampalin mo na ako. Ang bangayan ni Trillanes at Duterte malalim ang pinag-ugatan. Noong 2016, panahong kandidato pa lamang sa pagkapangulo si Duterte, inakusahan siya ni Trillanes na mayroong mga tagong yaman. Kaya hinamon niya ito na magkita sila sa isang bangko sa Pasig at maglabas ng bank secrecy waiver. Sabi kasi ni Trillanes, mayroong mahigit 200 million pesos sa naturang bangko si Duterte. Pero hindi si Duterte ang dumating, kundi ang kanyang abogado noon na si Salvador Panelo. At ang bitbit ni Panelo, hindi waiver, kundi special power of attorney. Sa special power of attorney na ito, hiniling niya ang bangko na mag-issue ng certificate ng kanyang kasalukuyang balanse at mag-issue ng sertipikasyon na hindi nagkaroon ng naturang bank account ng depositong umabot sa mahigit 200 million pesos. Pero hindi hiniling sa special power of attorney na maglabas ng detalyadong transaction record na gustong makita ni Trillanes. Kaya nang maimbitang magsalita sa Quadcom, muling inungkat ni Trillanes sa mga bank account ni Duterte. Binalikan namin yung mga bank accounts na nakalap namin kay Duterte noong 2016. Tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkapirahan dito po sa kanya. At doon nga po kami nakakita na mga deposito sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. Matapos nito, natanong si Duterte kung handa ba siyang pumirma ng waiver para masilip ang kanyang mga bank account. I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. I will sign it, the document, tomorrow. And I will hand it kasi gagawin pa ng abogado. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Bago ang bangayan nila Trillanes, nagkaroon din ng pagkakataon sa pagdinig na inambahan ni Duterte si dating Senadora Laila de Lima. It's so unprofessional, it's so unbecoming. It's vile. Nawala naman ako sa kanyang ginagawa. Sumasagot lang ako ng mga tanong in a very professional manner. Tapos gano'n na magiging reaction niya. Sa kabila ng mga insidenteng ito, naniniwala ang Quad Committee na maganda ang naging resulta ng hearing kahapon dahil sa mga pag-amin ni Duterte at iba pang mahalaga raw na impormasyong nakalap nila. Sapat naman daw ang paalala ng komite sa proper decorum ng lahat ng dadalo sa pagdinig. To some people, it looks offensive, no? To some people,
probably will be perceived as a playful gesture of the president. So we really cannot judge kung ano yun. But of course, the attention of the president was and the other resource persons there was actually called by the chair. No? Sinabi ng chair, let's maintain proper decorum. I think that was enough message for all. Yung kay Senator Laila De Lima, ano yun eh? Alam ko joke yun. Talagang makikita mo naman eh. Meron siyang smile na konti na, di ba? Pero yung kay Senator Trillanes, medyo napikon yung ating pong former president doon. Pero hanggang ngayon, ayon kay Barbers, wala pang ipinangakong waiver na pipirmahan ni Duterte. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Duterte ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Inabuso na, pinagbantaan pa at kinuha umano ang mahalagang dokumento ng isang OFW sa Saudi Arabia. Dumulog siya sa GMA Integrated News para magpasaklolo. Nakatutok si JP Soriano. Exclusive. Helper ang OFW na itago natin sa pangalang Rose. Nitong Mayo, habang nasa isang business trip ang mag-asawang Saudi national na employers, inabuso raw siya ng anak na lalaki ng amo. Inubos niya yung lakas po. Kasi lumaban ako. Lumakban po ako sa kanya. Hindi niya ginawa yung mga bagay na gusto na gawin sa akin. Tapos yung mali ko po doon. 1 month ko po kasing nilihimit kasi tinakot ako ng anak niya. Hindi niya raw magawang magsumbong dahil binantaan siya ng biktima sa kanya. Sinabi ko daw gusto makulang niya, pwede daw po akong mamatay dito sa Saudi. Pwede daw po makulang. Tumawag si Rose sa kanyang agency sa Pilipinas upang magpasaklolo at sinabihan siyang mag-antay ng 2 hanggang 3 buwan. Dito na raw niya ipinagtapat sa mga employers ang ginawa sa kanya ng kanilang anak. Pero sa halip daw na tulungan, kinuha ng employers ang passport at ikama ni Rose. July 2024, may ginawa na naman daw sa kanya ang lalaking anak ng mga employer. 5 buwan matapos nito sa kabila ng paghingi ng tulong sa kanyang agency, di pa rin daw siya mapauwi. Kaya lumapit si Rose sa GMA Integrated News upang ipaabot ang panawagan. Hindi ko na po kaya. Kasi ang dami ko na pong naiisip na dito ako. Na pong ma-rescue na po dito. Agad naming inilapit sa Department of Migrant Workers ang kaso ni Rose. Bagay na agad nilang inaksyonan. Kaninang umaga, oras sa Pilipinas, na-rescue na si Rose at dinala na sa police station. Maraming salamat po sa tulong niya, sir, kasi po nakuha na po ako doon sa bahay ng employer ko. Ngayon po din ako sa police station na lang po safe na ako dito. Sana po maging successful po lahat ng to. Thank you so much po. Nangako si DMW Secretary Hans Leo Kakdak na bibigyan ng hustisya ang kaso ng ating kababayan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nagsalita na aktor na si Ken Chan kaugnay ng hinaharap na kasong syndicated estafa. Sa isang post, iginiit ni Chan na di umano siya nanloko ng tao. Hindi rin umano siya nanghingi ng pera taliwas sa mga akusasyong ibinabato sa kanya. Dagdag niya, hindi niya tinatakbuhan ang kaso. Sabi ni Chan, pinili niyang manahimik pansamantala dahil lumalaban siya ng legal. Noong nakarang Biyernes, ang pangalawang beses na pagkakain sana ng warrant of arrest kay Chan. Ayon sa abogado ng mga complainant, si Chan ang nangumbinsi sa mga biktima na mag-invest sa negosyong may 10% na monthly interest. Kukwestiyonin naman ni Chan kung bakit syndicated estafa ang ikinaso, gayong umiikot lang umano sa pagkalugi ng negosyo ang issue. Sabi ni Chan, maglalabas siya ng mga detalye sa susunod na araw. Non-bailable ang kasong syndicated estafa na isinampa sa aktor at may kaparusahang life imprisonment. Hello, Love! New record! May bagong achievement agad ang pelikulang Hello, Love Again ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Ang collaboration film ng GMA Pictures at Star Cinema nakapag-set ng bagong box office record as the highest first-day grossing local film.
Certified blockbuster dahil kumita agad ng over 85 million pesos sa opening pa lang kahapon. Showing na ang film sa mahigit 600 cinemas nationwide at ipapalabas din sa mahigit 400 cinemas abroad this November. Beyond grateful naman sa love and support si Alden na dumalo sa Sparkle Block screening ng kanyang film kanina. Lilipad daw sila ni Kat sa susunod na linggo papuntang US and Canada para sa screening doon ng Hello Love Again. Biyahing Dubai din sila sa first week of December. Kat and I are very happy po that we were able to deliver and we were able to bring justice to the role of Ethan and Joy again. Pasasalamat po kay Lord at pasasalamat po sa mga taong naghintay at nanood ng aming pelikula. So we give out all the credits to them. And maraming salamat po because lahat ng pinaghirapan namin nasusulit because of the support that we've been getting. Nakakaaliw na light show na swak sa pamilya at magbabarkada. Ito ang dinadayo ngayon sa isang pasyalan sa Laguna. Silipin natin yan sa live na pagtutok ni Mark Salazar. Mark? Mel, shoutout natin yung mga parents dyan. Gusto nyo bang makita yung mga anak nyong bata na mapawaw o maglulundag sa tuwa? Dalhin nyo rito sa sa Fountain of Lights, Susano Valley sa Santa Rosa, Laguna. Sa ikatlong taong pagtatanghal ng higanteng Fountain of Lights na ito, tampok ang dalawang kwento. Ang Dragon of Prosperity na nagpapakita ng magical dance ng 4 na mythical dragons na kumakatawan sa elemento ng lupa, tubig, apoy at hangin. Ang 4 na elementong kailangan sa cycle of renewal and hope. Ang kwento naman ng Journey to Toy Island ay nagpapakita ng biyahe pabalik sa ating pagkabata para muling maramdaman ang saya ng innocence at excitement ng childhood wonder. Magical siya. Pwede rin naman po siya sa mga matatanda. Mag-enjoy ka rin naman po. Kaya pambata, sinamahan lang namin yung mga bata po para ma-safe sila sa kanilang pinupuntahan. Saan na kayo nakarating? Dito lang sir, part ng Laguna, Tagaytay, Batangas. Mahal na pagka yung... Opo sir, pag out of town, mahal na yun. Maliban sa original water show ng Nuvali, may 2 theme park din na pwedeng tambayan ng pamilya at barkada, ang Dragon's Den at Toy Island. Kapag nagutom naman, maraming food merchant sa paligid. Ang Fountain of Lights na ito ay magtutuloy-tuloy na ho hanggang Enero from 6 p.m. to 9 p.m. Pero mantabay ho kayo sa mga advisory dahil pwedeng temporarily magsara ito pagka ho dumaan itong bagyong Pepito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Mga kapuso, 41 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.